Habang ang Toyota, Samsung at Western Giants ay tahimik na sumusubok sa maliliit na teknolohiya ng baterya, ang Huawei ay nag-drop ang isang wildcard na magpapadala ng mga shockwaves sa industriya ng sasakyan. Ang mga solid-state na baterya ay maaring magbigay sa mga dekuryenteng sasakyan ng kamanghamanghang 1,068 milya ng saklaw o 3,000 kilometro. Ito ay hindi na isang lahi sa pagitan ng mga individual na modelo o tatak, ngunit isang karera para sa kaligtasan. Kung ang ibang mga automaker ay hindi makahabol sa teknolohiyang ito sa loob ng susunod na 2-3 taon, nanganganib silang tuluyang mawala ang merkado. Pinag-uusapan natin ang 2 beses sa density ng enerhiya ng kasalukuyang 4680 na mga cell, isang 4 na minutong pag-charge, at isang istruktura ng baterya na nagtagumpay sa pinakamalaking disbentaha ng solid-state na teknolohiya ng baterya, mabilis na pagkasira. At marahil ang pinakanakakatakot sa lahat ay ng Tesla ay pupunta sa lugar na ito, na naglalayong makagawa ng higit sa 1 milyong sasakyan bawat taon sa Shanghai Gigafactory nito. Pagkatapos ng lahat, ang Huawei ay isa lamang sa higit sa 7,600 patent ng baterya na inihain sa China bawat taon. At sa huli, hindi na mahalaga kung sino ang nangunguna sa papel, ngunit kung sino ang maaaring gawing realidad ang lab promise. Ang sagot ay maaaring hubugin ang buong hinaharap ng transportation para sa susunod na dekada. Narito ang mga katotohanan na kailangan mong malaman ngayon. Paano nangunguna sa pack ang 1,968 milyang buhay ng baterya? Totoo ba? O isa lang itong mito? Sa totoo lang, walang inaasahan na ganito ang sasabihin ng Huawei. Alam mo, ang kumpanya ng mobile phone na palaging nasa ulo ng balita para sa mga pag-aaway sa mga pamahalaan ng kanluran. Hindi ito tagagawa ng kotse at hindi ito kilala sa mga baterya ng electric car nito. Ngunit, bigla itong nakakuha ng ilang pasabog na balita. Isang bagong-bagong, solid-state na baterya na may density ng enerhiya na 500 watt-hours kada kilo. Upang ilagay iyon sa pananaw, iyon ay halos doble sa kasalukuyang Tesla long-range na modelo at hindi lang ito puno ng enerhiya. Inaangkin ng Huawei na natugunan nito ang pinakamalaking hamon na humadlang sa pagbuo ng mga solid-state na baterya sa loob ng maraming taon. Mabilis na pagkasira sa interface sa pagitan ng lithium at solid electrolyte. Sa pangkalahatan, ang karamihan sa mga solid-state na baterya ay mabilis na bumababa, lalo na sa yugto kung saan nangyayari ang mahika. Ngunit sinabi ng Huawei na nalutas nito ang problemang ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng nitrogen sa sulfide electrolyte nito. Ito ay sobrang technical, ngunit sa simpleng mga termino, ito ay talagang gumagana. Kung totoo ito, maaaring ito na ang puzzle piece na hinahanap ng buong industriya. Ngayon, mga 3,000 kilometro, 1,168 milya na saklaw. Oh, medyo malayo ang pakinggan. Diba? Mahirap isipin. Sabihin, kailangang magmaneho ng walang tigil mula Los Angeles hanggang Chicago. Tama ba? Ngunit hindi iyon ang problema. Ang tunay na halaga dito ay nasa flexibility. Maaaring gamitin ng mga automaker ang teknolohiyang ito upang bumuo ng mas maliliit, mas magaan, at mas mahusay na mga EV. O maaari nilang panatilihing pareho ang laki ng baterya at taasan ang real-world range sa 1,000 to 1,500 milya. Alinmang paraan. Ito ay masamang balita para sa mga makina ng gasolina dahil ang mga EV ay hindi lamang magiging mas malinis. Sila ay magiging mas mahusay sa halos lahat ng paraan. Mas magaan, mas mabilis, mas mahabang hanay at mas murang gasolina. Ito ay isang laro changer. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagsingil. Isa sa pinakamalaking reklamo ng mga tao tungkol sa mga EV ang oras ng pagsingil. Paano kung nakalimutan mong mag-charge magdamag? Paano kung nagmamadali ka? Wala nang bisa ang mga palusot na iyon. Among mga kumpanya tulad ng Zeekr, BYD, at Xpeng ay nagsimula na sa pagsubok ng mga baterya na maaring magdagdag ng humigit kumulang 300 milya ng saklaw sa loob lamang ng 5 minuto. Hindi lang ito nangyayari sa China. Ang mga ultra-fast charging station ay ini-install din sa Europe, US at Australia. Sa lalong madaling panahon, ang pagsingil ng EV ay magiging kasing dali ng pagkuha ng kape. Kung iparada mo ang kotse at magmaneho ng 5 milya,
magiging mabuti ka para sa isa pang ilang daan. Ngayon, huwag na nating unahin ang ating sarili. Ang teknolohiyang ito ay medyo mahal pa rin. Na nagkakahalaga ng hanggang 1 bawat klits. Ito ay humigit kumulang 20 beses ang kapasidad ng mga karaniwang LFP na baterya na kasalukuyang matatagpuan sa mga abot-kayang EV. Ibig sabihin, ang mga unang modelong nilagyan ng mga bateryang ito ay magiging mga high-end na modelo. Isipin ang mga luxury car, supercar, o kahit na mga cutting-edge na electric SUV. Ngunit tandaan kung paano naging katawa-tawa ang mga OLED TV noon? Mabibili mo na ang mga ito sa Walmart sa Black Friday. Ang mga solid-state na baterya ay susunod sa parehong landas. Premium na presyo ngayon, mainstream bukas. Kaya nangunguna ba ang Huawei? O nag-iingay lang? Sa totoo lang, masyado pang maaga para sabihin. Nag-file na sila ng mga patent at gumawa ng matapang na pag-angkin. Ngunit wala pa kaming nakikitang anumang mga kotse na may ganitong teknolohiya sa mga dealership. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang mga tech giant ng China ay tiyak na hindi nagpapabaya. Meron silang pera, talento, at lakas upang tunay na baguhin ang mundo ng mga EV. Habang sa Japan, ang Toyota ay nangako noong 2021 na malapit na itong bumuo ng mga solid-state na baterya. Well, 2025 na ang ngayon. And guess what? Wala pa ring senyales ng pagpunta nito sa merkado. Nagsisimula na itong pakiramdam na naghihintay kami para sa Half-Life 3. Lahat ay nagsasabi na ama nito ay darating. Ngunit walang nakakaalam kung kailan. Kaya ang pagpasok ng Huawei sa negosyo ng baterya ay maaaring tila biglaan sa unang tingin. Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, maaaring ito ang simula ng isang malaking pagbabago na pinangunahan hindi ng mga traditional na tagagawa ng kotse, ngunit ng mga... Kaya ano ang pagkakaiba sa pagitan ng solid-state at semi-solid state ng mga baterya? Bakit kaya ng 1,968 milya na baterya ng Huawei ang pagganap ng teknolohiya ng 24M? Sa mabilis na umuusbong na mundo ng teknolohiya ng dekuryenteng sasakyan, dalawang makabagong teknolohiya ng baterya ang lumitaw mula sa magkabilang panig ng mundo. Sa isang banda, mayroong 24M Technologies, isang US startup na nagpasindak sa industriya ng baterya gamit ang Eternalite electrolyte nito, na nagbibigay daan sa mabilis na pag-charge, mahusay na panlaban sa malamig, at world-class na mga tampok sa kaligtasan. Ang lahat ng ito ay nakamit ng hindi umaasa sa mga solid-state na baterya. Samantala, mayroong nakakagulat na bagong dating sa merkado ng baterya ng EV Chinese tech giant na Huawei. Bagamat mas kilala ang kumpanya para sa mga communication nito kaysa sa sektor ng transportasyon. Ang kamakailang anunsyo ng Huawei ng isang 500 by AKI energy-dense solid-state na baterya na maaring magpaandar ng kotse ng hanggang 3,000 km ay maaring ang mas makabago sa dalawa. Bagamat ang parehong teknolohiya ay hindi kapani-paniwalang mga gawa ng engineering. Ang pagpasok ng Huawei sa mga solid-state na baterya ay may potential na maging mas malalim at mas transformative para sa industriya. Hindi lang ito tungkol sa matataas na numero. May potential itong muling tukuyin ang physics at scalability ng disenyo ng baterya na binabaligtad ang mga limitation ng mga EV ngayon. Tingnan muna natin ang mga numero. Ang Eternalite system ng 24 sa SIM-TI ni Frasil na sinamahan ng makabagong impervious separator ng kumpanya ay naiulat na nakakamit ang density ng enerhiya na 660 bawat kilo, ang pinakamataas na density ng enerhiya na nakita sa isang non-solid state na baterya. Nabibigyan ito para sa isang theoretical na hanay na hanggang 100 kilometro, 1,000 milya at mabilis na pagsingil ng 300 kilometro sa loob ng 4 na minuto. Ang teknolohiya ng Huawei ay bahagyang nasa likod sa theoretical na density ng enerhiya, na may theoretical na density ng enerhiya na 500 bawat kilo. Gayunpaman, kinuha sa paghihiwalay. Ito ay isang mapanlinlang na paghahambing. Ang mga baterya ng Huawei ay ganap na solid state at ang kanilang form factor ay nagpapabuti sa kaligtasan, kahusayan sa packaging, at pagsasama ng system. Ang mga solid-state na baterya ay hindi nangangailangan ng malalaking sistema ng paglamig o komplikadong pamamahala ng thermal.
pa na nagpapalaya ng malaking bahagi ng bigat at volume ng sasakyan para sa magagamit na enerhiya. Kaya't habang ang densidad ng enerhiya sa bawat kilo ay nasa 24 mAs pabor, ang aktwal na system level na densidad ng enerhiya na isinasaalang-alang ang packaging, thermal management, at paglaban sa sunog ay malamang na tip sa mga kaliskis sa pabor ng Huawei. Bukod dito, ang inobasyon ng Huawei ay hindi lamang haka-haka. Ang kumpanya ay naghain ng isang pangunahing patent na nagbabalangkas kung paano nito nalampasan ang isang matagal ng kahinaan ng mga solid-state na baterya. Mabilis na pagkasira sa interface sa pagitan ng lithium metal at solid electrolyte. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng nitrogen sa mga electrolyte na nakabatay sa sulfide, iniulit ang interface ng material ay maaaring maging matatag at ang pagkasira ng electrochemical na matigol. Nang pumigil sa mga solid-state na baterya mula sa practical na paggamit ay maaaring kapansin-pansing mabawasan. Sa ganitong paraan, lumilitaw na nalampasan ng Huawei ang limitasyong esnik pang-agham na hinabol ng hindi mabilang na mga mananaliksik sa baterya sa loob ng mahigit isang dekada. Ang baterya ng 24M ay magbibigay ng kamanghamanghang hanay na hanggang 1,000 milya. Ngunit ang epekto ng teknolohiya ng Huawei ay mas malawak. Ang isang hanay ng 1,968 milya ay pangunahing nagbabago kung ano ang pisikal na posible sa disenyo ng EV. Ito ay hindi lamang tungkol sa kahusayan. Sa napakaraming available na enerhiya mula sa iisang charge, may flexibility ang mga automaker na bumuo ng mga compact na EV na may kalahating laki ng baterya, binabawasan ng bigat, gastos at pagkonsumo ng mapagkukunan, o maaari nilang mapanatili ang mga kasalukuyang laki ng baterya at bumuo ng mga ultra-long range na sasakyan na mag-aalis ng pagkabalisa sa saklaw ng tuluyan. Pinapayagan nito ang pag-optimize ng mga pagkakalagay ng baterya at mga arkitektura ng disenyo na dati ay hindi magagawa dahil sa mga hadlang sa thermal, bigat at paglamig. Ang parehong mahalaga ay ang potential na tagal ng buhay at pagkasira ng profile. Ang 24M electrolyte ay kapansin-pansing nagpapabuti sa pagganap ng mga baterya ng lithium, lalo na sa malamig na klima. Ngunit ang mga limitation na likas sa mga likidong electrolyte ay nananatili, tulad ng unti-unting pagkawala ng kapasidad at pagbuo ng dendrite sa mga pinahabang cycle ng pagsingil. Ang solid-state na diskarte ng Huawei, sa kabilang banda, ay nagpapaliit sa panganib ng mga dendrite, nagpapatakbo ng walang nasusunog na likido, at ayon sa teorya ay nagpapanatili ng kapasidad para sa libu-libong mga cycle na may mas kaunting pagkasira. Ang 24MB ay kasalukuyang nangunguna sa bilis ng pag-charge. Ang kakayahang maglakbay ng 200 milya sa 4 na minutong pagsingil ng hindi na nangangailangan ng ultra-high voltage na infrastruktura ay isang malaking practical na benepisyo, lalo na sa mga bansa kung saan hindi siksik ang mga EV charging network. Ang Eternalite na teknolohiya ng kumpanya ay hindi nangangailangan ng 1 megawatt charger, kaya ang mga EV na nilagyan ng 24M ay tatakbo ng maayos sa karaniwang 400 o 800 volt system. Ang Huawei ay hindi pa naglalabas ng anumang real-world na data sa mga bilis ng pag-charge. At ang mga unang version ng mga solid-state na baterya nito ay maaring hindi tumugma sa kahangahangang tagal ng pag-charge ng 24M. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang Huawei ay nahuhuli. Ang solid-state chemistry ay hindi maiiwasang mapapabuti ang mga kakayahan pag-charge dahil sa pinaliit na mga issue sa init at mas malawak na voltahe tolerance. Kapag naabot na ang infrastruktura at power electronics, mas mabilis na makakapag-charge ang mga baterya ng Huawei nang hindi nangangailangan ng mga komplikadong liquid cooling system. Higit pa rito, ang kapasidad ng pag-iimbak ng enerhiya ng Huawei ay malamang na magpapagaan sa pangangailangan para sa ultra-fast charging. Savayuhanay na 1,502,000 kilometro sa isang pega-charge. Maaaring kailanganin lang ng mga user na i-charge ang baterya ng isang beses bawat 1 o 2 linggo. Ito ay pangunahing magbabago sa kung paano namin iniisip ang tungkol sa pagmamay-ari ng EV.
Ang kaligtasan ay isang mahalagang alalahanin sa disenyo ng baterya at parehong mga kumpanya ay nakagawa ng isang mahusay na trabaho sa bagay na ito. Ang impervious separator ng 24M ay nag-aalok ng napakahusay na protection sa pamamagitan ng pagpigil sa mga dendrite at pagpapagana ng maagang pagtuklas ng mga panloob na short circuit. Ang platform ng baterya ng 24M ay nagpapanatili ng 80% ng kapasidad nito kahit nasa 40 degrees. Isang pambihirang tagumpay na hindi makakamit sa mga kasalukuyang solution sa baterya ng lithium-ion. Ginagawa nitong perpekto ang teknolohiya ng 24 para sa malamig na klima at nag-aambag din sa paghahabol ng kumpanya daong electrolyte nice. Maaring ang pinakamatatag na non-solid state na platform ng baterya na nagawa kailanman. Samantala, ganap na inaalis ng solid state na sistema ng baterya ng Huawei ang panganib ng mga pangunahing sunog. Ang paggamit ng non-flammable solid electrolyte ay umiiwas sa posibilidad ng thermal runaway, isang nangungunang sanhi ng mga sunog at recall ng EV. Bagamat ang impervio ay isang pambihirang pagbabago sa kaligtasan ng likidong baterya, ang mga solidong electrolyte os likas on mas ligtas. Yan na nagbibigay ng isang pangunahing hindi sunog na construction na lalong hinihingi ng mga regulator at mga automaker. Ang pinakamalaking lakas ng 24M ay ang scalability nito. Ang Eternalite at Impervio ay maaring lisensyado at isama sa mga kasalukuyang linya ng reproduction ng baterya na nakabatay sa lithium na may kaunting pagbabago sa kagamitan, na nagpapababa sa hadlang sa pagpasok at nagbibigay daan sa mas mabilis na pagpasok sa merkado. Samantalang ang diskarte ng Huawei ay mas matagal at mas nakakagambala. Ang kanilang mga baterya ay malamang na nasa maagang prototype or lab scale na mga yugto ng pagsubok. Ang mass production ng mga solid-state na baterya ay nananatiling isang hamon at ang kanilang gastos sa bawat kilowatt-hour ay kasalukuyang tinatantiya na 20 beses kaysa sa mga LFP na baterya. Ngunit tulad ng nakita natin sa mga screen, mga baterya ng lithium-ion at iba pang mga teknolohiya, mabilis na bababa ang mga gastos kapag tumanda na ang pagmamanupaktura. Ang pangunahing takeaway dito ay ang Huawei ay hindi lamang gumagawa ng mas mahusay na baterya, gumagawa sila ng bagong paradigm ng baterya. Ang malalaking pamumuhunan sa agham ng mga materyales, katatagan ng interface, at mga solid-state na arkitektura ay nagpo-position sa Huawei para sa post-lithium era. Sa maraming sukatan, ang 24 baterya ay ang pinakamahusay na liquid-based na sistema ng baterya na nakita sa mundo. Mabilis, malamig matibay, mahusay at ligtas. Ito ay isang perpektong solution para sa nakikinita na hinaharap. Ngunit ang mga baterya ng Huawei ay nagpapahiwatig ng mas malalaking posibilidad, higit pa sa inaakala naming posible. Sa hanay na 2,000 milya, hindi na susunog na kemikal at ang potensyal para sa isang bagong pilosopiya sa disenyo ng sasakyan. Maaaring hindi lamang pahusayin ng Huawei ang mga EV na baterya, ngunit muling tukuyin kung ano ang maaaring maging mga sasakyang pinapagana ng baterya. Paano makakaapekto ang mga bateryang ito sa ekonomiya ng Tesla? Ang nasabing groundbreaking innovation ay perpektong nakahanay sa mga mass market na sasakyan. Kunin ang napapabalitang $25,000 Model 2 ni Tesla, Gen 3 EV. Ang mga solid-state na baterya tulad ng Huawei ay magbabawas ng mga gastos, makakatugon sa mahigpit na mga pamantayan ng kredito sa buwis, at maghahatid ng pambihirang hanay na gagawing mapagkumpetensya ang mga ito sa buong mundo bago pa man magsubsidyo. Sa isang 3,000 km na hanay ay gagawing nakakagambala ang Model 2 sa mga rehiyong walang infrastruktura sa pagsingil, particular sa Southeast Asia, Africa, at Latin America. Kahit na limitado ang paunang pag-aampon sa mga premium na modelo, malinaw ang pangmatagalang diskarte. Palitan ang mga cell na nakabatay sa lithium sa mga entry-level na EV habang natutugunan ang mga layunin sa gastos at patakaran. Nagibigay ito sa Tesla at sa mga umuusbong na automaker ng blueprint para sa pag-scale ng mga sustainable, locally compliant na sasakyan nang hindi umaasa sa isang marupok na lithium supply chain. Bukod dito,
Ang mga baterya ng Huawei ay may potential na baguhin ang nakatigil na imbakan ng enerhiya nang walang panganib ng thermal explosion, napakahabang cycle ng buhay, at mahusay na pagganap sa malamig na klima. Ang mga cell na ito ay maaaring paganahin ang lahat mula sa malalayong data center hanggang sa distributed renewable energy grids, lalo na sa mga lugar kung saan ang lithium storage ay mahirap, gaya ng Tibet, Scandinavia, at Alaska. Maaari din silang ma-discharge sa 0 volts ng walang pinsala. Nagpapataas ng flexibility para sa off-grid na paggamit. Mula sa pananaw sa pagmamanupaktura, ang mga baterya ng Huawei ay bahagyang tugma sa mga linya ng production ng baterya ng lithium-ion. Ang mga gastos sa pag-refit ay tinatansya na 10% lamang ng mga kasalukuyang pabrika ng baterya ng lithium-ion na ginagawang matipid ang paglipat. Isang mahalagang punto para sa mga may-ari ng gigafactory na nag-aatubili na ganap na i-overhaul ang kanilang infrastruktura. Ang pangunahing agham ng bateryang ito ay nakasentro sa mga solidong electrolyte at advanced na nanostructured electrodes. Hindi tulad ng traditional na graphite anodes, ang mga modelo ng Huawei ay malamang na gumamit ng engineered ceramic or sulfide-based electrolytes na sinamahan ng high-capacity metallic lithium or silicon anodes. Nagbibigay ang mga ito ng mataas na ionic conductivity, thermal stability, at mas mahusay na interfacial contact. Mahahalagang elemento para sa parehong mabilis na pag-charge at mahabang buhay. Sa buong mundo, naglalagay ito ng presyon sa mga kumpanya tulad ng Toyota, Samsung SDI, at QuantumScape. Ang mga kumpanyang ito ay nagsasaliksik ng mga solid-state na baterya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa ito na komersyal. Ang hindi inaasahang tagumpay ng Huawei ay pipilitin ang mga kumpanyang ito na pabilisin ang kanilang pag-unlad. Kahit na si Tesla, bagamat tahimik, ay napapabalitang nagtatrabaho sa parallel architecture development at nakapagrehistro na ng ilang nauugnay na patent. Dapat ba tayong magtiwala sa mga kumpanya ng teknolohiya tulad ng Huawei na manguna sa revolution ng baterya ng EV? O dapat bang manatili ang mga automaker sa kanilang mga kasalukuyang teknolohiya? Tech giants kumpara sa mga automaker. Sino ang mananalo sa laban na ito? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa section ng mga komento ng video na ito. Salamat sa panonood. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa Tesla EV at TeslaBot, mangyaring i-like at ibahagi ang video na ito. Gayon din, mangyaring mag-subscribe sa channel at magtakda ng mga abiso upang hindi mo mapalampas ang pinakabagong video. Salamat sa iyong suporta. Inaasahan ko ang iyong susunod na video. Paalam.